Isa ka ba sa gumagamit ng collaboration? O di kaya nagbabalak pa lang na gamitin nga ang collaboration dito sa Facebook? Alam mo ba na merong negative at positive impact yan sa profile or page mo? Well, kung gusto mo malaman, tapusin mo yung video na to at ishare mo na rin yan sa mga baguhang content creator na mga followers mo para nang nun matulungan mo sila. Medyo may kahabaan po ito pero kung ikaw po ay nalulungkot, for sure, sa bandang huli, mapapangiti ka. Simulan muna natin doon sa maganda na maitutulong ng collaboration sa account mo nga. Kapag kayo po ay nakipag-collab, especially sa mga sikat na katulad nila at hindi ako, dahil hindi naman po ako sikat, makikita po yan ng kanilang mga followers. Kahit papaano, dadami po yung mga viewers ng content nyo. Kung kayo po ang nakipag-collab doon sa isang sikat na content creator at kung kayo po ay monetize na, kayo po ang kikita. Kayo po ang magkakaroon ng earnings. Hindi po yung kinulab nyo. Pwede po kayong kumita pareho kung sakali na meron po kayong branded content na kayo po ay nakipag-negotiate sa isang product na kayo po ay parehas na babayaran. So 50-50 po kayo doon. Pero doon po sa earnings, kapag kayo po ay nag-upload sa inyong account, kung sino po yung nag-upload, yun po ang merong kikitain. So depende nga po yan sa inyong pinag-usapan kung 50-50 kayo. Ngayon, pagdating naman po sa audience impact, parehas po kayong magkakaroon yan. Dahil kahit papano, kung ikaw ay baguhan, mahatak yung inyong account na makikilala nga po ng mas nakakarami. Dahil po yung sikat na content creator na yon, yung kanyang mga followers ay mapapansin po kayo. Lalong-lalo na kung parehas kayo ng style ng content. Mahirapan lamang po kayo kung magkaiba po kayo ng content. Kung hindi po nagustuhan ng mga followers ng sikat na content creator na yon, hindi rin po kayo kaagad-agad mapapansin. Dito po sa Facebook, pinagkikitaan po yan nung ibang mga content creator dahil kapag sila po ay nakipag-collab, mapapansin nyo po na open for collaboration yung iba, hindi ko po nila lahat, pero yan po ay meron pong hidden na pinag-uusapan po yan na bayaran mo ako, ikukulab kita. So ako po, bakit po ako hindi nakikipag-collab? Dito po tayo ngayon sa negative. Dahil po, kapag ang inyo pong content ay yan po ay merong violation o restriction na nagkaroon, pati po ako, damay na rin doon po sa inyong account na yon. Kung kayo po ang nag-invite sa akin at in-accept ko nga po yan. Yun ang masaklap dyan dahil pagdating sa kikitain or earnings dito, yung nag-upload ng video na yon, yun po yung kikita. Ang problema dyan, ikaw na sikat na content creator, kumita na ngayon yung nagipag-collab sa'yo, tapos nung nagkaroon ng problema, damay ka pa. Naalala ko na naman to yung mga mahilig umutang, no? Isipin mo, ang sarap-sarap ng buhay mo, ang saya-saya ng buhay mo, nagtatrabaho ka, nakikita mo, ang dami mo naiipon, tapos may lumapit sa'yo, na yung problema niya, dinamay ka pa, nung pinautang mo na, dahil nga nangiyak-ngiyak na siya sa'yo, dahil kailangan niya, talagang ikaw naman awang-awa, dahil kala mo naman talaga, mukha ka talagang magiging santo ka kapag napautang mo yun, yung problema niya, in the end, damay ka pa dun sa problema niya, dahil hindi ka na binayaran. So, pwede nyo pong gawin yan kapag nangyari po dahil ako po mismo ay nagkukulab sa sarili ko naman pong profile. So, ako po ay nakatanggap, your content is not earning money. So, makikita nyo po yan sa inyong monetization. Kapag nakakita po kayo ng ganyan, huwag po kayong mataranta, huwag po kayong mag-alala. Lalong-lalo na kung kilala nyo naman yun ay ipag-collab sa inyo. So, sa akin po, mismong profile ko, ang gagawin ko lamang po yan, tatanggalin ko po yung sarili ko na collaboration doon. Dahil kadalasan po, nangyayari dyan, nagkakaroon po ng restriction violation ay dahil nga po sa caption o di kaya sa music na ginamit. Kaya napaka-importante po, wag na wag po kayo basta-basta makipag-collab. Dahil po, kapag inyo pong kinulab ay hindi po siya masyadong active, ay mahirapan po kayo. Paano nyo po siya hanapin? Kung siya po ay nag-upload ng video, paminsan-minsan lang o kaya once in a blue moon, well, ang paraan nga po, pwede nyo pong i-remove yung sarili nyo doon po sa collaboration na yon. So safe na po kayo dyan, your content is not earning money, dahil lang po yan doon. So kapag tinanggal nyo po yung collaboration nyo sa kanya, ni-remove nyo po yung sarili nyo, sigurado po na mawawala na rin po yan at yan po ay nangyayari sa akin. Sana po guys maliwanag, no? Mas pababain natin yung aking explanation. So ang collaboration guys is parang sa buhay lang din yan. Kung halimbawa kayo po ay matinong tao, tapos ang mga kasama nyo puro chismosa. Ang tingin din po ng mga nakapaligid sa inyo, isa ka na rin pong chismosa. At hindi mo po yun maikakaila. Hindi mo po pwedeng sasabihin na wala akong kinalaman dyan. Hindi po ako naipag-chismis. Hindi ka ba nakikinig sa kanila? Hindi ka ba nakikisaw-saw sa kanila? Yun.
Ganun po kasi ang collaboration. So guys, mag-iingat kayo ha. Baka mamaya kung sino-sino pinapapasok nyo dyan sa bahay nyo, iba na pala yung kinukulab. Baka yung partner mo na. So bumalik po kayo dito kay Not Palawe dahil dito, for sure, marami po kayong matututunan at marami pa po akong ipapaliwanag sa inyo, especially sa mga baguhan nating content creator na alam ko, for sure, meron po kayong matututunan. So don't forget to subscribe at kung wala naman po, click follow na lang. Bye!